Hi guys, what's up? Magandang hapon po. So I would like to share this actual story po ng isang kababayan nating OFW galing Hong Kong na kung saan nag-viral po siya dahil sinira niya, tinapak-tapakan niya po yung laman ng kanyang hand carry. Panoorin po natin yung short viral video ni ate. Para hindi makakinabangan. Yan. Post ko to sa social media. Lubong ko yan, oh. Yung problema sa akin, tapon, oh. Yan. Tapon ko yan. Yan. Kasi bigay ko kinyo, oh. Yan. So bali ang kwento is galing po siya ng Hong Kong, umuwi po siya ng Pilipinas at may connecting flight po siya sa Aklan. Ang airline niya is Cebu Pacific. So from Hong Kong to Aklan, Cebu Pacific po yon. So sa Pilipinas pa lang paglapag niya is na delay na daw po siya sa immigration dahil sa e-travel. So siguro wala pong e-travel si ate. So take note guys, dapat po may e-travel kayo kapag uwi po kayo ng Pilipinas kasi mahuhold po kayo kapag wala po kayong e-travel. Papagawan po talaga kayo ng immigration niyan. So magiging hassle pa po yan para sa inyo. And then after niya sa immigration, siguro pupunta na siya sa may counter ng Cebu Pacific para sa connecting flight. So naharang po siya doon, nakita po ng isang airline staff po ng Cebu Pacific na parang nag-oversize yung kanyang hand carry. And then at that moment, tinimbang po talaga yung kanyang hand carry and then sumobra nga po yung hand carry niya. Instead of 7 kg is actual weight is 11 kg. So actually aware si ate na excess yung kanyang hand carry na sabi nga niya is from 7 kg, dagdag po siya ng mga personal belonging niya and then like ng charger, ng cellphone, kaya naging 11 kg. So again guys, sumunod po tayo sa policy ng airport. Kung 7 kg po, 7 kg lang po talaga yung dalhin natin. So may mga times naman talaga na nakakalagpas po tayo, especially sa mga international flight po. Minsan niya, ang dala ko is dalawang hand carry, may isang laptop bag, minsan may isa pang small bag. So nakakalusot naman yan. So take note lang guys kasi super strict po kapag may connecting flight. So kapag international flight, minsan hindi po sila strict pero kahit papano sumunod po talaga tayo sa policy. Kung 7 kg, 7 kg lang po talaga yung dalhin natin. So doon nga po after discussion, then na may excess po talaga siya ng 5 kg, then nag-impose yung airline staff na magbabayad si ate ng around 2,500 po. So sabi ni ate, bakit ganun daw kalaki, kamahal? So ano mangyayari doon sa free na 7 kg? So sabi ng airline staff, di natin alam, ito po yung kwento ni ate. Kasama na daw yung 7 kg sa babayaran niyang 2,500. So parang lahat na po yon. So bali total package na po yung babayaran niya na 2,500 na yon. So siguro nagkaroon ng discussion, negotiation, sabi na kwento ni ate niya ilang taon na siya or pabalik-balik na siya, halos yearly na wala naman nangyayari or hindi naman siya nasisita, na same bag lang ang dala-dala niya. And then na-mention niya pa is bakit doon daw sa Hong Kong is nakalagpas yung hand carry niya na 11 kg, bakit daw dito hindi? Kasi same airline lang naman, Cebu Pacific. Sabi ko nga po, kapag international, medyo hindi stricto. So nakakalusot tayo, siguro swerte na natin yun pag nakalusot. So kapag may local flight, yun lang po ang stricto. So habang na-mention niya po yun, narinig siguro ng airline staff, as per ate kwento, narinig ng airline staff, so biglang tumaas yung charging from 2,500 naging 3,500. So, parang auto charging po yun. So grabe naman yung Cebu Pacific kung ganun. So anyway, dahil nga po doon sa laki ng babayaran, naging 3,500 na sa sobra sigurong emotional ni ate and galit. So kinuha na lang niya yung excess ng 5 kg and then pumunta siya sa may dustbin area. Then sinira niya, tinapak-tapakan niya yung laman ng hand carry niya. So sabi niya, instead na makuha pa ito ng mga airline staff, so mas mabuti pang sirain niya, pati yung bag sinira niya. So again guys, ang lesson dito is kailangan sumunod po tayo sa policy ng airport. So per my own opinion, may mali naman po talaga si ate. Bakit nag-excess siya ng 7 kg na dapat yun lang talaga ang dalhin niya. So may excess siya na 5 kg, super mabigat na po yung excess niya. Kaya dapat talaga i-impose yun sa kanya, yung bayad na yon. So this is only my own opinion po. Kaya dapat po super strict din po tayo sa sarili natin na sumunod po tayo sa pulisiya ng airport. So para maiwasan yung ganitong mga senaryo, instead na mag-i-enjoy ka sa bakasyon mo,
So parang magiging trauma pa tong mga moment na to. So yun lang guys, I'm just sharing this information po para at least yung ibang mga kababayan natin na uuwi ng Pilipinas maging aware po about this situation po. So I hope na nakapagbigay ito ng konting lesson and then information po sa mga kababayan natin. So maraming salamat po and ingat po kayo palagi. See you guys and please don't forget to follow.